Ayan, grabe mga kababayan, no? Talaga namang harap-harapan mga kababayan ng sumigaw ang mga tao doon sa may Bukana Bridge habang bumisita nga itong si Presidente Bongbong Marcos kanina para mag-inspeksyon doon sa Bukana Bridge mga kababayan. Kasi sa December 15 daw ay magbubukas na po ito, no? Bubuksan na po sa publiko. So ito palang Bukana Bridge mga kababayan ay grant ng China na ito ay nagkakahalaga ng 3.126 billion pesos, no? At ang haba nitong tulay na ito ay nasa 480 meters mga kababayan, na talagang malaking tulong po ito doon sa mga taga Davao City para mabawasan yung traffic, no? Kasi grabe rin po yung traffic kasi nga itong Davao City mga kababayan ay napakarami na rin pong mga tao, no? Ilang milyon na rin po yun nung o nasa mahigit milyon ang kanilang population, at kung tuwing rush hour po ay traffic po talaga dyan mga kababayan. At itong tulay na itong malaking bagay na po yan mga kababayan, no, para mabawasan yung traffic at makakonect or kung makonekta itong galing dito sa may eastern part at western part ng Davao City. At ito nga si PBBM mga kababayan, no, maraming bumabatikos mga kababayan dahil inangkin di umano, no, ni President BBM itong proyektong ito, na ito'y nagsimula pa pala mga kababayan noong 2018, no, habang mayor pa po ng Davao City itong si VP Sara Duterte mga kababayan. So nagsimula po ito, no, na pinaplano ni VP Sara noong 2018 at eventually ay nakakuha ng mag-funding dito mga kababayan. Dito nga po ang China, no? Bilang tulong daw po ng Chinese government dito nga po sa Davao City sa baluarte ni President Duterte mga kababayan. At matandaan natin na nauna na pong naggawa, no, itong tulay dyan sa may Binondo Intramuros Bridge at itong Estrella Bridge dyan sa Makati mga kababayan, na pawang mga funded, no, ng Chinese government mga kababayan. So makikita natin pag mamasyal tayo dyan sa tulay na yan sa may Binondo Intramuros Bridge at doon sa may Estrella Bridge sa may Makati na kokonekta naman doon sa Mandaluyong mga kababayan, makikita natin yung nakalagay doon na marker, no, itong China Aid, no. At itong Bukana Bridge mga kababayan sa Davao City, pangatlo na po itong tulay at ito po yung pinakamahaba, itong Bukana Bridge mga kababayan, kasi itong sa Binondo Intramuros at doon sa may Estrella Bridge ay dito lang po yan sa may Pasig River, no, na bahagi para makonekta yung Binondo at Intramuros at Mandaluyong at itong Makati City naman mga kababayan. So medyo hindi naman gano'ng kahaba yung tulay. Itong Bukana ang pinakamahaba kasi 480 meters po yan mga kababayan. At para po dito sa aking opinion mga kababayan, no, medyo nakakahiya on the part of PBBM dahil yung ginawa nga po nila dito sa China nga mga kababayan na parang inaaway nila, no. Although meron nga pong problema talaga dyan sa West Philippine Sea, pero yung the way na they treat the Chinese mga kababayan ay parang kalaban talaga yung turing ng Marcos administration. Pero nandito po siya ngayon sa proyekto na pinunduhan ng China. So parang nakakahiya, medyo off, no, sa aking pagtingin dito na talagang nandun pa talaga siya nag-inspection doon sa tulay na pinagawa ng China. At para po doon sa mga nagsasabing siya yung may gawa, no, sa tulay na iyan, ay hindi po mga kababayan, no. Medyo nakakahiya po kung hindi po sila mag-research, hindi naman po yan ginawa. It takes time, no. Hindi po yan ginawa nung nakaraang buwan, nung nakaraang ano lang mga kababayan. Ito'y nagsimula sa plano ni VP Sara nung siya po'y mayor dyan sa Davao City 2018 at meron nga po nag-funding itong Chinese government at nung time na yan ay presidente naman po si President Duterte mga kababayan. At alam naman natin na yung kanyang foreign policy ay independent mga kababayan. Hindi niya po tinuring na kaaway nga itong China, no, bagamat meron po tayong conflict dyan sa West Philippine Sea. Medyo hindi ganito ngayon mga kabayan na talagang may mga tensyon na nangyari dyan sa West Philippine Sea, no, sa pagitan ng Coast Guard ng Pilipinas at ng China mga kababayan. So itong ginawa ngayon ni PBBM ay nagresulta
samut-saring opinion mga kababayan, no? Kasi meron pong nagsabi ng legacy mga kababayan daw ng Marcos administration, no? So nasimulan lang po ang construction nito nung panahon niya na mga kababayan, 2023 kung hindi ako nagkakamali, pero nagsimula po ito sa pagplano, no, noong 2018 pa mga kababayan. So sino ba ang may credit dito mga kababayan sa inyong opinion? So para sa akin ay nangyari lamang po na nagsimula itong construction sa panahon niya, pero hindi po siya yung talagang may pakana nito or may nag-umpisa mga kababayan, no? Ito po yung nangyari nung nakaraang administration mga kababayan, at marami pong nagsabi na talagang itong ginagawa ni President Marcos ngayon sa puro inspection lang sa mga dati pang mga proyekto mga kababayan, no? Na bagay lang naman po na may karapatan naman po siya bilang presidente na mag-inspection, pero yung sana yung credit mga kababayan ay hindi natin makakalimutan, no? Or wag nyo angkinin ang hindi nyo naman proyekto mga kababayan, no? At gaya ngayon, marami pong nag-question sa kanya na wala po talaga siyang big ticket na mga proyekto mga kababayan na masabi nating mapakinabangan ng pangmatagalan, no, ng mga Pilipino, gaya po ng mga tulay na yan, yung mga ganyan mga kababayan, no, pangmatagalan ay parang wala masyado siyang nagawang proyekto, no? Kasi yung ginawa nila, nag-focus po sila doon sa mga ayuda nung mga nakaraang taon mga kababayan, kahit wala namang pandemic, no? Wala namang dilubyo, ay talagang buhos or bumuhos yung kailang mga ayuda ng mga AKAP, yung mga AX nung last year mga kababayan, lalo na nung kasagsagan ng eleksyon ay talagang bumaha ng todo yung mga ayuda. At ngayon nga mga kababayan, yung napaka-controversial na mga flood control corruption, no, na sinasabi niyang 5,000 plus, 5,500 yata yun ng mga flood control, pero wala naman pala mga kababayan, mga ghost projects naman pala yung iba, no? At mga substandard pa yung mga nagawang proyekto. So talagang hindi mo talaga mapagkaila mga kababayan na may kakulangan talaga, no, itong administration na ito mga kababayan. So kawawa yung susunod na presidente mga kababayan, dahil wala po siyang i-ribbon cutting, no, from 2028 hanggang 2034 mga kababayan, no. Wala po siyang ganitong ginagawa ngayon ni PBBM na mag-inspection at mag-ribbon cutting, dahil wala naman pong malaking project talaga. Yung Mindanao Railway nga mga kababayan ay hindi po napunduhan na, no, tinanggal na po ata nila. Yung nilagay pa nilang yung slogan nila BBM, Build Better More pa daw mga kababayan, pero wala naman, no, saan banda yung Build Better More na yan. Yung build ni PRRD ay nawala na, pinalitan ng BBM, Build Better More, pero wala namang more mga kababayan. Napunta doon sa corruption nga ng flood control mga kababayan. So yun po yung nangyayari talaga, no, dito sa ating bansa. Kaya sa tingin ko, no, kung sino po yung i-endorse ni PBBM na patakbuhin niya sa 2028 ay talagang mahirapan talaga sila mga kababayan, dahil wala naman po talagang nangyaring maganda ngayon sa panahon ng Marcos administration. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan, no, sa pagsigaw ng mga tao doon sa Davao City ng Duterte sa harapan mismo ni Presidente Marcos, no? Masisisi mo ba yung mga taong nagsisigaw ng iyon, knowing na baluarte po talaga nila dyan mga kababayan, no, nila President Duterte, at alam naman po ng lahat, no, ng taga Davao kung gaano po magserbisyo ang mga Duterte sa mga taga Davao mga kababayan, no? At sa buong Mindanao na rin mga kababayan, alam naman natin na sulit ang mga tao dyan sa pamilya Duterte at sa Visayas area din mga kababayan. At nitong nakaraang survey nga ng WR numero, no, nangunguna po si VP Sara Duterte sa presidential sa 2028 mga kababayan. Nakakuha po siya ng 33%, no? Malayong malayo doon sa sumunod sa kanya na si Senator Rapi Tulfo mga kababayan, na nakakuha ng 13.4%, no? So 33.3% pala si VP Sara, 13.4 naman si Rapi Tulfo. At sumunod naman sa kanya si Leni Robredo mga kabayan, na nakakuha ng 13%, no? At si Senator Bongo merong 4%, 3.3% kay Senator Robin Padilla, at 3.3% din ang nakuha ni
Grace po mga kabayan. So wala po dito no si Riza Hontiveros. Hindi siya nakasama dito. Hindi ko alam kung ilang porsyento yung nakuha niya, kung isanali or isinama kaya yung kanyang pangalan dito sa WR numero no na survey no. Kasi parang may mga pronouncement na po itong si Senator Riza Hontiveros na posibleng tatakbo nga po siya at magbuo po siya ng pinakamalakas daw na grupo or line up no sa 2028 mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito sa pagbisita, pag-inspeksyon ni PBBM dito po sa Bocana Bridge sa Davao City at dito sa kanilang pagsigaw ng Duterte mga kababayan, knowing ng ginawa nga po ng Marcos administration kay Pangulong Duterte no, sa kanilang pagbitbit nila doon sa Dahig Netherlands. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.